Good morning, F. Santos po muli. Habang nagkakape, mag-share po ng ating topic. Ang topic na aking share ay yung tinatawag na HIRA, no? Yung Hazard Identification and Risk Assessment. Napakahalaga ito. Tandaan natin, ang mga gwardiya ay marunong magbantay. Trabaho natin yan. Pero dapat ay marunong din tayong makakita, makapuna, maka-assess ng mga panganib. Kaya kung ready ka na, sana may ballpen ka dyan at papel. Magandang araw sa mga kasamahan kong security guard. Ngayong araw ay ating pag-uusapan ang isang napakahalaga at importanteng topic na dapat ay alam nating mga security guard. Yan nga po yung Hazard Identification and Risk Assessment, no? Yung HIRA. Pasensya na kayo habang nag-share ako, nagkakape. Umaga-umaga masarap kasi magkape. Sa trabaho natin bilang mga tagapangalaga ng buhay at ari-arian, ang pagkilala at pag-iwas sa mga panganib ay kasing halaga ng pagiging alerto sa mga security threat sa ating mga AOR. Ganyan po kahalaga ang safety at ang security magkasama. Yes, please. Alamin natin ano ba yung hazard. Hazard. H-A-Z-A-R-D. Hazard. Ang hazard ay anumang bagay o sitwasyon, kondisyon na may posibilidad na magdulot ng pinsala at aksidente o damage o pagkasira. Anong mga halimbawa ng hazard, no, sa ating duty? Dapat na-observe natin yan. Madulas yung sahig dahil basa yung tiles, no? Karamihan yan sa comfort room, sa mga pantry. Ano pa? Lalo na kung mga may ginagawa, no? Expose yung electrical wire. Pag nag-roofing tayo, dapat nakita natin yan, nire-report natin yan sa engineering o sa maintenance. Maluwag yung mga hagdan ng railings, no? Hindi na nakakapit pag mahawak tayo. Ano pa? Poor lighting sa mga parking area. Kung madulas doon, nagkalat yung mga debris, no? Malapit sa mga basurahan o sa mga fire exit. Minsan, overloaded na yung mga extend wire sa guardhouse. Hindi lang natin trabaho na magbantay ng mga tao, empleyado, ng company, mga property, kundi magbantay ng mga posibleng panganib sa ating paligid. Kaya ang safety and security ngayon, laging magkasama na yan. Bilang tayo ay security, pag tayo nagro-roofing, ina-assist natin yung mga safety ng tao, no? Kasi nga may risk, may hazard. Now, ano yung risk? Kasi naipaliwanag natin yung hazard. Ang risk naman ay mga tsansa o posibilidad na ang hazard ay posible o magdulot ng aksidente o pinsala. So, na-distinguish na natin kung ano ang hazard at ang risk, no? Halimbawa, ano ang hazard? May tumatagis na lang sa sahig, no? May leak. Ang risk dyan, pwedeng may empleyado o tayong mismong gwardiya ay madulas. Pag tayo nagro-roofing o kapag may naglalakad ng mga empleyado, kasi ang hazard ay panganib at ang risk ay posibilidad ng aksidente. At ang trabaho natin, bawasan ang risk, maiwasan yan sa pamamagitan ng tamang aksyon. Kaya ang security guard, action man, kasama na ang mga lady guard, action woman. So, maliwanag yan. Sana naintindihan. Ano naman yung risk assessment? No? Pamilyar kayo dyan. At may ilan na mga security officer na nagkakandak ng risk assessment. No? Kahit yung mga detachment commander. Ito ay proseso ng pagtukoy, pagsusuri, at pagkontrol ng mga hazard sa lugar o sa ating AOR sa ating trabaho. May tatlong pangunahing hakbang na dapat nating malaman. Una, i-identify natin yung hazard. Hanapin natin, obserbahan, yung mga delikadong bagay o lugar o sitwasyon. Paano yan? Pag nagro-roofing tayo, nakikita natin yan, gagawa tayo ng report, recommendation, bahala ni officer doon. Report na lang, bahala ni officer mag-recommend. No? Pero kung ikaw officer, ikaw magre-recommend. Number 2, assess the risk. Suriin kung gaano kalaki ang posibilidad at gaano kabigat ang magiging epekto nito. Number 3, control the risk. Gumawa ng paraan para maiwasan at mabawasan ang panganib sa ating mga AOR. Yan ang trabaho ng safety and security. Kasi pag nagro-roofing tayo, hinahanap na rin natin yung mga hazard, ano yung mga risk. I-report natin sa maintenance o sa engineering o sa ating mga boss o sa mga officer. Identify the hazard. No? Ano yung mga dapat nating gawin para yan ay ma-identify natin. Mag-roofing, mag-inspection sa lahat ng area. At yun ang importante kapag ganoon tayong ballpen at tickler. Inoobserbahan natin yung mga unsafe acts, mga unsafe conditions. No? Alam yan ng mga guard na nag-training ng boss. At i-report kaagad, i-logbook, at sabihin sa ating superior, sa ating officer, kung may hazard na makikita.
Kaya tandaan natin, ang trabaho natin ay napakahalaga. Habang nagurubing sa mga, halimbawa, warehouse, bodega, at napansin mong may mga gas leak, no? Hazard identify niyan. Chemical hazard, no? Possible explosion, yan ang mga pwedeng mangyari. Chemical hazard yan. Hazmat, no? Mga hazard materials. Pwedeng mag-cause ng fire, ng explosion. At kapag na-assist natin yung race, tanong mo sa sarili mo, no? Gaano kalaki ang chance na magdulot ito ng pinsala. Kaya hindi natin dapat baliwalain. Gaano kalala ang pwedeng maging epekto kapag hindi tayo nag-report, kapag binawala natin. Gaano kadalas nangyayari yung mga ganyang pangyayari, sitwasyon. Now, paano natin makokontrol yung risk? Control measures na pwedeng gawin. Number 1, eliminate. Paano yan? Tanggalin natin yung hazard. Halimbawa, ayusin nyo agad yung mga nakita nating may sira, may damage. I-report natin para magawa ng aksyon, ma-repair, ma-replace kung kinakailangan. Number 2, substitute. Palitan ng mas ligtas na alternatibo. Halimbawa, non-slip mat kung madulas yung kalsada. Number 3, engineering controls. Ayusin ang lugar. Ilagay yung sun aids. Halimbawa, red floor. No? Lagyan ng ilaw kung pura lighting siya. Lagyan ng mga barrier para huwag puntahan. At least may early warning device. Number 4, administrative controls. Gamitin ang mga patakaran, SOP, o schedule ng inspection dapat nasasagawa natin yan. Monthly, quarterly, yearly, o annually. No? Number 5, dapat yan tayong personal protective equipment, PPE. Gumamit ng mga gloves, boots, reflectorized vest, at iba pa kung yan applicable yon sa ating duty. Yan ang mga simpleng paraan para maiwasan natin yung mga risk. Sapagkat tungkulin ng mga security guard na matutunan ang hazard identification and risk assessment. Sa ating pang-araw-araw na pag-duty, pagtatrabaho, dapat nagmamasid tayo, nag-uulat o nagre-report. Lahat ng makikita nating hazard ay dapat na i-report agad at dapat yan ay dokumentado, naka-logbook at nasasabi natin kaagad sa ating mga supervisor. At sumunod tayo sa mga safety SOP, no? Na at iwasan yung mga shortcuts, yung mga unsafe acts. Maging alerto sa pagbabago sa paligid na may bagong mga construction area. I-check agad kung may mga hazard. Magbigay ng babala sa iba. Magbigay ng simpleng alarma sa public kung may mga panganib. Mga ganyang bagay ang trabaho natin mga security guard na dapat ay naisasagawa natin ng tama at maayos. Sa gayon ay nakatutulong tayo sa ating mga kliyente, sa ating mga empleyado na pinaglilingkuran. Now, meron tayong interactive discussion question. No? Una, alamin natin ano yung mga pinaka-common hazard sa duty area natin. Dapat alam niyo yan, ma-identify nyo. Pangalawa, paano ninyo ito karaniwang nire-report? Inaaksyonan. Verbal, documented, email. At pangatlo, paano niyo mahihikayat ang ibang guard na maging alerto kapag may mga hazard? Yung tatlong katanungan yan ay iiwan ko sa inyo. At bago tayo magwakas, nais kong iwan sa inyo ang mga pananalang ito. Tandaan natin, ang maagang pagkakita o pagkatuklas ng panganib ay daan sa pag-iwas sa aksidente. Ang hazard na napansin ninyo ngayon ay maaaring makapagligtas ng buhay ng iba bukas at sa mga susunod na panahon. Magandang araw po sa inyo. F. Santos po. Ang munting kaalaman, dagdag kaalaman. At sa huli, tandaan natin, a good guard doesn't wait for accidents to happen. He prevents them before they do. Magandang araw po at mabuhay tayong lahat.